Magandang araw sa ating mga bata. Ngayon ay gusto kong maging masagana tayo muna at bago natin simulan ang ating talakayin ngayon. Inaanyahan ko muna tayong lahat na tumayo at tayo ay manalangin sa pambungad na panalangin. At aking inaatasan si Binibining Cruz na siya ang muna ang manguna sa ating pambungad na panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po. Ngayon ay maaari na kayong umupo sa inyong mga upuan. At pakipulot muna ang inyong mga kung ano man ang mga basura o kalat na nasa inyong kiliran o nasa inyong harapan o pati sa kung ano man yung nakikita ng mga basura. Maaari ko po bang pakipulot po muna iyan at ilagay natin sa tamang lalagyan o ng ating basurahan. Maraming salamat mga bata. Naway bigyan natin ng palakpakan ang ating mga sarili. Magandang umaga sa inyo mga bata. Ngayon ay ating talakayin ang patungkol sa ating talakayin na nagngangalang pangarap at mithiin. Ngayon ay hinihingi ko muna inyong mga tenga upang makinig sa aking diskusyon na ito ay interesting at sure na kayo ay makakapulot ng aral patungkol sa kung ano ang pangarap at mithiin, kung ano ang kaugnay nito sa isa't isa. Ngayon ay nasa screen natin ngayon ang ating PowerPoint presentation at maaaring nyo iyang hanguan habang ako ay nagbibigay sa inyo ng diskusyon. Ngayon, ating talakayin ulit ang patungkol sa pangarap at mithiin. So, mayroong tanong dito, may pagkakaiba ba ang panaginip, pantasya at pangarap? Sa inyong mga bata, may pagkakaiba ba? Tama, may pagkakaiba ang tatlo. Ang panaginip ay para lang itong ginagawa natin habang natutulog, na tayo ay naginip. Ang pantasya naman ito ay ang nag-iisip tayo ng mga bagay-bagay na kung saan nagbibigay sa atin ng kasiyahan. Ngunit, ang pangarap ay mas may malalim na kahulugan. Pangarap na ating gustong maatim, umaasam sa ating hinaharap bilang isang tao na patungo sa pangarap, ito ay ang magbibigay sa atin ng kasiyahan at tagumpay sa ating buhay. Ngayon, tayo ay dadako na sa kung ano nga ba ang pangarap. Ang lahat ng tao ay nanaginip. Lahat din ay may kakayahang magpantasya. Pero, hindi lahat ng tao ay nangangarap. Hindi ba? Tama. Lahat tayong mga tao ay may kakayahan na managinip. Lahat tayo ay natutulog at may mga instances sa ating buhay na tayo ay nanaginip talaga. At lahat tayong mga tao ay may kakayahan din tayo magpantasya ng mga bagay-bagay na magbibigay sa atin ng kaligayahan o kasiyahan. Pero, hindi lahat ng tao ay may pangarap. Dahil ang iba ay mas nakatuon ng kanilang mga sarili sa kung ano ang mas ninanais nila na magbibigay sa kanila ng kaligayahan, hindi ang magbibigay ng katagumpayan sa kanilang buhay. Ang pangarap ay ating ihahalin tulad sa kung ano ang gusto natin na magbibigay sa atin ng kasiyahan, plus at kaakibat nito ang tagumpay na ating dapat iaasam para sa ikabubuti, ikasasagana ng ating buhay. Ang panaginip, ang pagpapantasya ay mismo parang karaniwang na sinasagawa ng atin bilang mga tao individual. Ngunit ang pangarap ay ito ang sinasagawa ng mga tao na may malaking intensyon, may malaking hangad sa buhay na magtagumpay para sa ikabubuti ng kanilang sarili, para makatulong sa kapwa nila, at nang sa ganun ay may ikasasagana ang kanilang buhay upang may maaatim sila sa kanilang buhay na mayroon talagang kasaganaan at kaligayahan kung may pangarap ka na gusto mong maatim sa hinaharap. Yan ang kung ano ang pinagkaiba ng panaginip at pantasya sa pangarap. So, ito na. Ano nga ba ang pangarap? Para sa inyo mga bata, mayroon ba kayong mga ideya kung ano ang pangarap?
Kung wala, ito na ang ating isusunod. Ano nga ba talaga ang pangarap? So, sinabi dito na libre ang mangarap. Kaya, kung mangarap ka, itodo mo na. Hindi ba totoo na kung may mga pangarap tayo sa buhay, dapat itodo na natin to? Wala nang, kung may mga balakin man na ating maatong masugatan, hindi dapat tayo matitinag ng mga ito. Dapat tayo ay maging malakas sa pagharap ng mga challenges o mga problema tungo sa pag-atim ng ating mga pangarap. Na kung ikaw ay mangarap, huwag kang mangarap ng hindi ng mababaw lang. Mangarap ka ng mas mataas upang may motivation tool ka sa iyong sarili na gusto mo itong maatim dahil ito ang ikagaligaya at ikasasagana ng inyong buhay kung ikaw ay may mangarap. Kung ikaw ay may pangarap na malaki at may patutunguhan talaga ang pangarap mo sa iyong buhay. Kaya kung mangarap ka, itodo mo na. Sabi dito sa kataga ni Helen Keller na isang bulag at bingi na nagtatagumpay sa buhay, mas malala pa sa pagiging isang bulag ang may paningin ngunit walang tinatanaw na kinabukasan. Sa pangarap nagsisimula lahat. Sabi ni Helen Keller na kahit man ikaw ay bulag, kahit ikaw ay bulag na may pangarap, ay yan ang pinakamagandang ehemplo na tayong lahat ay libreng mangarap. Hindi man, even though we have these disabilities, kahit mayroon tayong mga kapansanan, tayo ay may kapangyarihan na mangarap. Dahil, kung ikaw ang tao, kompleto ka, hindi ka bulag, hindi ka bingi, pero wala kang pangarap, ay mas wala ka pang papel sa iyong buhay. Mas magiging wala ka pang tanaw sa iyong kinabukasan kung hindi ka mangarap sa iyong buhay. Kaya, dapat sa ating mga bata na tayo ay may pangarap sa buhay. Kahit man, ang hirap abutin yan. Pero, lahat ay posible kapag tayo ay nakatuon at nakaalalay at may Panginoon. Yang mga pangarap natin ay tiyak na maaatim natin. Kaya, mangarap tayo at itong atimin. So, ito ang mga halimbawa o ito ang mga characteristics ng mga taong may pangarap. Una, handang kumilos upang maabot ito. Dapat ang taong may pangarap ay dapat maging handa at maging maligaya at maging matapang sa pag-abot ito, sa pagsagawa nito kahit may mga balakid o challenges na iyong masugatan. Kailangan natin maging handa upang kumilos na hindi tayo nag-aantay lang ng swerte. Dahil ang pangarap ay kinakailangan din natin kumilos nang sa ganun, ito ay maatim at maabot natin sa hinaharap. Pangalawa, ang taong may pangarap ay nadarama ang higit na pagnanasa tungo sa pangarap. Nasaad dito na kung may pangarap tayo ay may malaki tayong motivation sa ating buhay. Na kahit man anumang mga challenges, tayo ay may eagerness to thrive in our dreams, in our pangarap. That's why nadarama natin o may malaki tayong hawak na emosyon na kailangan nating kumilos. May pagnanasa tayo upang maabot ang ating pangarap. May malaki tayong motibasyon. Kaya kinakailangan din ang motivation at kilos sa pag-abot ng ating mga pangarap. Yan ang dalawang pinapahiwatig ang taong may pangarap na may higit na pagnanasa o higit na motivasyon o kilos tungo sa pangarap. Pangatlo, nadarama ang pangangailangan makuha ang pangarap. Na kahit man sa mga pangangailangan na umuusbong, kailangan din natin itong harapin
na kailangan din natin i-consider na sa ating pangarap ay may kakailanganin talaga tayong mga bagay, tao na dapat ating i-accept. Na hindi tayo maging close-minded na tao, na dapat tayo ay maging open sa mga ibang tao, sa mga pangangailangan na kailangan natin ng ibang tao, mga bagay, upang maabot ang ating mga pangarap. Hindi tayo maging self-centered na tao. Tayo ay maging open sa unity at collaboration ng mga tao o kahit anuman para sa aasam o ikaabot ng ating pangarap na dapat nadarama ang pangangailangan makuha ang pangarap, na hindi tayo maging peke sa ating buhay, na hindi tayo maging kampante na wala na yung pangarap ko, aabutin ko yan ng walang tulong ni numan. Hindi, dapat tayo ay maging handa, dapat tayo maging bukas sa kung ano man ang tulong na ibibigay sa atin kung may pangarap tayong gustong inaasam. Ating tandaan na hindi tayo maging self-centered na tao, maging selfish. Yan. Kaya ang taong may pangarap ay nadarama ang pangangailangan makuha ang pangarap. Pang-apat, naniniwala na magiging totoo ang mga pangarap at kaya niyang gawing totoo ang mga ito. Ipinapahiwatig dito na may malaki kang pagtuo o salig sa imuhang kaugalingon. Na kahit man na malaki o higher imuhang pangarap, you tend to see that I will gonna achieve this because I have this big trust in myself, and even though there were a lot of circumstances, I will gonna achieve this. That's how the mindset of a person that have a pangarap. Kahit man ang hirap o para feel natin na hirap talaga nito, pero walang posible talaga kapag may salig o may malaki kang salig sa iyong sarili, may malaki kang inspirasyon na kailangan kong abutin ito, at unang-una at higit na sa lahat, may malaki kang pananalig sa Diyos na lahat ng mga ito ay will gonna fall into place and your pangarap will gonna be achieved. Ang salitang bokasyon ay nanggaling sa salitang Latin na vocare na ang ibig sabihin ay pagtawag. Ang ganitong sitwasyon ay dapat pinaka-maaatim natin dahil may malaki itong papel sa ating buhay, ang pagtawag ng ating Panginoon. Na ang tawag niya ay tayo ay maging mangarap, dahil lahat tayong tao ay libreng mangarap. Binigay sa atin, ipinagaloob ito sa ating Panginoon na tayo ay dapat mangarap sa ikabubuti ng ating buhay, ikasasagana ng ating buhay, at upang makamit ang tagumpay sa ating buhay. Kaya mangarap tayong lahat. Hinira nga niya tayo o ni Jesus sa kanya bago pa nilalang ang mundo upang tayo maging banal at walang kasalanan sa paningin sa pag-ibig. Kaya lahat tayo, hindi tayo maging close-minded na tao. Dapat tayo ay may eagerness na may pangarap talaga tayo. Dahil ipinagkaloob sa atin ito ng Diyos na tayo ay banal at dapat tayo ay maging mabuting tao sa pagkamit ng ating mga pangarap na makikita talaga niyan sa Efeso chapter 1 verse 4. Ang pangarap at pagtatakda ng mithiin. Ngayon, ang ating i-define kung ano ang goal o mithiin. So, ang goal o mithiin ay tunguhin na iyong nais marating sa hinaharap. Ito ang nagbibigay direksyon sa iyong buhay. Kung may pangarap ka, susunod na talaga ang inyong mithiin. Mga mithiin na ito ang nagbibigay direksyon sa iyong buhay, sa kung ano ang dapat mong gawin upang makamit ang iyong pangarap o iyong goal o pangarap na inaasam. Ito ang nagbibigay sa iyo ng kakayahan na dapat ikaw ay maging mabuti. Ikaw ay dapat pumili sa mga tamang desisyon at tamang mga landas upang makamit mo ang iyong goal o mithiin na inaasam sa inyong buhay, na ito magsisilbing direksyon sa tamang landas at sa tamang desisyon o sa tamang daan para makamit mo ang iyong pangarap. Ngayon, ito ay mga pamantayan sa pagtatakda ng mithiin. Una, ito ay we have this acronym of SMARTA. First, S stands for specific, M for measurable, R for relevant, T for time-bound, A for action-oriented. When you say specific, it's dapat
Kung may mitiin ka, dapat ikaw ay maging specific nito. Dapat hindi ikaw maging complex upang nang sa ganun ay hindi ka mahirapan kung ano ang dapat mong gawin o dapat mong i-decide sa inyong buhay. Kapag mahirap na ito o maging mahirap ka o komplikado ka sa kung ano man itong pangarap mo o mitiin, dapat may mga specific alternatives ka o mga solution o mga ways na imong ilalantad nang sa ganun ay mas mapadali ang pag-abot ng iyong pangarap. Measurable ay dapat may ilalaan kang panahon sa kung ano ang sa paano mo itakda ang inyong mitiin. Nang sa ganun ay may tamang flow o tamang proseso ang iyong mitiin. Attainable na minimake sure din natin na ang ating pangarap ay ating maaabot. Na kahit man para sa atin ay mahirap, dapat may eagerness tayo na atin niyang maaabot. Datapot sa mga, kahit may mga balakid o mga problema na dadarating, dapat tayo ay may lakas ng loob na abutin ang ating pangarap. Atin itong iatin. Relevant is that dapat maging kung may pangarap din ka, dapat hindi ito pangarap na ikasisira na iyong buhay. Pangarap na ikasasagana na iyong buhay na may relevant o may malaking importansya para sa inyong buhay. Time-bound ay yun ay sinasabi ko nga dapat magbigay ka ng oras sa iyong mitiin sa ganun ay maabot mo ito. At action-oriented is dapat may kumilos ka. Dapat maging aktibo. Nang sa ganun ay mas mapadali ang pag-abot ng iyong mga mithiin o goals sa buhay. Yan ang mga pamantayan sa pagtatakda ng mithiin o mga konsiderasyon sa kung ano ang dapat nating gawin. Nang sa ganun ay maatim o maabot natin ang isang mithiin na may acronym na SMARTA, which means S stands for specific, M for measurable, A for attainable, R for relevant, T for time-bound, and A for action-oriented. So, ang pangmadalian at pangmatagalang mitiin. So, ang pangmadaliang mitiin o short-term goal ay maaari makamit sa loob ng isang araw, isang linggo o ilang buwan. Na ang mitiin ay kinakategorize na dalawa na may short-term goal at long-term goal. Ang short-term goal ay maaatim natin ang itong mitiin ng isang araw, isang linggo o ilang buwan. Halimbawa ay gusto mong matapos ang iyong takdang aralin. Na ginawa mo ito at natapos mo lang na ito ng isang oras. Yan ay isang halimbawa na iyong short-term goal. Kung may short-term goal ay mayroon ding pangmatagalang mithiin o long-term goal na maaaring makamit sa loob ng isang semester, isang taon, 5 taon o 10 taon. At ang halimbawa nito ay ang pagkamit o pagtapos ng pag-aaral. Na kapag ikaw, katulad ko na isang guro, na gusto ko maging guro sa hinaharap, ay kailangan ko pang magtapos ng 4 na 4 years for me to become a teacher. And that's an example of a long-term goal na magbibigay tayo ng mataas na oras nang sa ganun, mataas na panahon, semester, taon, o ilang pa niyang mga taon nang sa ganun makamit natin ang ating mitiin. Yan ang pinagkaiba ng short-term goal o long-term goal. Ang short-term goal ay maatim natin ito sa isang araw lang, isang buwan o isang linggo. At ang long-term goal naman ay maatim natin ito sa isang semester, isang taon, 5 taon o 10 taon. Yan ang pinagkaiba ng short-term goal at ng long-term goal. Ang mitiin din ay mga hakbang sa pagtakda ng mitiin. Una, isulat ang iyong itakdang mitiin. Isulat mo ang iyong mitiin. Ang sa ganun ay may basihan ka sa kung ano talaga ang iyong mga desisyon patungo sa pag-atim ng inyong mitiin. Pangalawa, isulat ang takdang panahon ng pagtupad ng inyong mitiin. Yan ang sinasabi ng mga pamantayan, di ba, na measurable. Dapat may pinaglaan tayo ng panahon nito. At pangatlo ay isulat ang mga inasahang kabutihang maidudulot mula sa itakdang mitiin at sa paggawa ng plano para ito. Now, you should consider things when you have this mitiin in your life. That you should list ang sa mga posibleng mangyari, ang mga posibleng mga challenges na yung hinaharap, at sumulat ka din o mag-consider din ng mga alternative solutions towards that certain problems that would surely arise in a certain dreams o ng patungo sa inyong pagkamit ng mitiin. At pang-apat is tukuyin ang mga maaaring balakid o bahadlang sa pagtupad ng iyong mitiin. Ang aking sinasabi na kanina na dapat maging masusi tayo sa kung ano mga posibleng mga mangyari, mga posibleng challenges o mga problema na haharapin natin sa tungo sa pag-atim ng ating
bitiin. Panglima, isulat ang mga maaring solusyon sa mga balakid o hadlang na natukoy na. Kung mayroon ka ng nasusi o mayroon ka ng mga nalistang mga o na-consider na mga problema, dapat din ay mag-consider ka din o maglista ka din kung ano mga alternative na mga solutions para sa mga problema na maaaring mangyari tungo sa pag-atim ng inyong mitiin. Nang sa ganun ay mayroong smooth flow ang inyong mga desisyon o mga aksyon tungo sa pagtupad ng inyong mitiin. Sana mayroon kayong natutunan sa kung ano ang pangarap at mitiin. At ngayon, upang matest ko ang kung ano ang inyong nalaman sa kung ano ang pangarap at mitiin, ay mayroon akong ipapagawa sa inyo. Panuto is ang gumuhit ng dream ladder. Dito isulat ang iyong mga hakbangin sa pagtupad ng iyong pangarap na ikaw ay isang tao. Tayo ay mga tao. Talagang may pangarap tayo. Kaya kung may pangarap ka, halimbawa ako ay gustong maging teacher. Ang aking mga hakbang ay mag-aral ng mabuti, sumunod sa aking mga magulang, maging mabuting mag-aaral, gumawa ng mga assignments sa tamang oras. Yan ang mga hakbang ko upang makamit ang mga pangarap. Ganyan lang inyong gagawin sa activity na ito. At ipapasa nyo ito next week sa ating klase, Lunes. At pagkatapos nyo gawin ang dream ladder na gawain na aking inata sa inyong mga bata, ay mayroon din akong ipapalaro sa inyo patungkol sa pangarap at mitin. Ito ay isang pasulit gamit ang isang site na nagngangalang Kahoot. At para magawa o ma-answer nyo o masagot nyo ang pasulit ay kinakailangan nyo ito. Kailangan nyo lang i-scan ang QR code na yan nang sa ganun ay mapunta kayo sa site na Kahoot at masagutan nyo ang aking pasulit patungkol sa pangarap at mitiin. At huwag kayong manglala kung mamroblema kayo kung paano nyo ito gagawin dahil mayroon akong i-insert na video na kung saan step by step kung ginawa ito. Una ay ini-scan ko itong QR code na ito at napunta ako sa site na Kahoot at doon nagsimula na akong sagutin ang pasulit patungkol sa pangarap at mitiin. At sa ganun ay mayroon kayong gabay sa aking isisend na video o screen record sa paano ko isinagawa ang pagsagot sa pasulit gamit ang site na Kahoot. At yun lang aking mga aktibidades na aking iatas sa inyong mga bata na kung saan una, ang gumuhit kayo ng dream ladder at pangalawa ay ang pagsagot ng pasulit patungkol sa pangarap at mitiin gamit ang site na Kahoot. Salamat sa inyong participation, sa inyong aktibo at sa inyong pagiging atentibo mga bata sa ating talakayin patungkol sa pangarap at mitiin. Naway ay mayroon kayo na post na aral at may apply niyo ito sa inyong pangaraw-araw na buhay. Na dapat tayo ay mangarap. Kung mangarap tayo, itodo na natin to dahil libre lang ang mangarap. At ang mitiin, dapat sa buhay natin ito dahil ito magbibigay sa atin ng direksyon o goal ng ating buhay. At yun lamang po sa araw na ito, naway kayo ay maging maligaya sa kung ano yung natutunan sa ating talakayin ngayon. Maraming salamat po sa inyo at keep safe at God bless mga bata.